Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise.
Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventists and Baptists mga kapatid. Ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang 10 utos, 10 commandments ay para rin sa mga Kristiyano. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay ang 10 commandments ay para rin sa mga Kristiyano. So affirmative natin si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, at negative naman si Pastor Rayan Fuentes ng Baptist mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung rule number 1 natin, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy pa din hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question o categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical. At pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataon na magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, naghahanap ito ng pangalan, at kung ang tanong naman ay saan mababasa, naghahanap din ito ng talata. Ngunit kung ang sagot niya ay wala, tinatanggap pa din yan as a valid answer. Rule number 5, limits sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at during first cross-examination, pag sinabi o nabanggit ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan o mga ganitong kahulugan, ay automatic next question ko yan, at Sir Battle doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag o hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa 2 warning. Ang debater na makakatanggap ng 2 warning mula sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, objection at clarification limit. Bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8 natin mga kapatid, no insult about physical appearance. Hindi po natin pinapahintulutan ang mga insulto patungkol sa itsura, at kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. Pero meron akong pinapahintulutang mga salita mga kapatid, gaya ng salitang demonyo, kulto, mangmang, sinungaling, at iba pa ay maaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Yung mga tanong mga kapatid na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi ko papahintulutang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10 natin, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa, kasama na din doon yung mga personal na buhay. Maaring pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final na executory. Rule number 13, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito, at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth, at nagmo-moderate ako ng mahabang panahon na mga kapatid, at ako po yung tatayo moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit?
Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po ang panig ng affirmatibo sa lahat po ng inyong nabanggit. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Opo, Mr. Moderator. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at nasa live. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Opo, ang inyong malimit na makasama sa Empapawid, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., isa pong ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist Church. At tumatayo po sa pagkakataong ito bilang isang affirmatibo na patutunayan natin na ang 10 utos ay utos rin para sa mga Kristiyano. At hangad natin na ang Diyos ang siyang patuloy na maluwalhati sa magiging pag-uusap namin ito ng kaibigan kong si Pastor R.A. Fuentes. Okay, at syempre, yung ating negative din, pakilala Back to ka, you, bro. Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat and welcome dito sa Russia TV. At ito po inyong muli tatayo po sa panig ng Bible Baptist, Pastor R.A. po ng Cebu New Testament Bible Baptist Church. At tayo po ay nananalangin na meron po kayo matutunan ngayong gabi na ito sa pag-uusap namin ng aking kaibigan din, ang apologies po ng SDA na patagalan natin kaibigan, si Cap Fernando Camacho. At pinili po natin na makakausap po ang mga ganitong klaseng mga apologies dahil alam natin na maayos pong kausap po sila. At salamat din po sa inyong patuloy na pagtangkilik po dito sa Russia TV at also shout out sa lahat ng mga kapatiran natin dyan po sa baba. Maraming salamat at meron po kayo matutunan. God bless po sa atin. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. At dyan sa nasa live mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon or pwede nyong itag ang inyong mga friends mga kapatid. Napakasimple lang mga kapatid, just comment at highlights or kung meron kayong at followers, pwede din ninyong gamitin yan para automatic na mga kapatid na nakatag na yung inyong mga friends dyan. So eto na mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang 10 Commandments ay para rin sa mga Kristiyano. Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay, sa Diyos po ang kapurihan mga kapatid at sa pag-uusap na ito ay hangad natin na ang katotohanan ang siyang makita ng lahat ng mga magsisisubaybay sa panatuntunan ito ng Russia TV. Ano po? Ang paksa po ay ang 10 utos ay para rin sa mga Kristiyano. Ayan. Sa huling panahon mga kapatid, mula noong unang siglo, ay ipinag-aanyaya sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan ang pinakapuso ng Ebanghelyo. Dito sa Kapitulo 3, talatang 16, itong aking talatang sisimulan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito makikita natin, ang tanging paraan upang ang tao'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay ang sumampalataya. Bagamat ang paksa ay ang 10 utos ay para rin sa mga Kristiyano, hindi ko po pinatutunayan ngayong gabi na ang 10 utos ang siyang tools, ang siyang paraan upang ang tao ay maligtas. Kundi pinatutunayan ko ang 10 utos ay para rin sa mga Kristiyano, at itong pagtupad na ito sa 10 utos kapag ang isang tao ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, siya po ay hindi mapapahamak at kaalinsabay nito, ang 10 utos kanyang susundin ng may buong katapatan at pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Ang susi po upang magkaroon buhay na walang hanggan, pagsampalataya sa ating Panginoon. Sabi pa doon sa Kapitulo 1, talatang 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay,
ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Isang napakagandang pribilehiyo mga kapatid. Sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos na siya'y matawag nating Ama, matawag naman tayong anak. At dahil dito, isang pribilehiyo na sundin ang 10 utos bilang resulta ng ating pagmamahal at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nakakahiya sa isang taong mananampalataya, pagkatapos na siya mabigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, ay lalabag pa sa moral na panuntunan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa unang 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, sapagkat kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay, nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Kapag tayo pala'y sumampalataya at ariing anak ng ating Panginoong Diyos, ang ating buhay ay mababago. Yung dating bagay, anya nagsilipas na. Kung dati hindi ka masunurin sa 10 utos, ngayon masunurin ka na sa 10 utos, lakip ang pag-ibig. Kung dati sumusunod ka sa 10 utos ng walang pag-ibig, ngayon iba na. Sinusunod mo ang 10 utos, bunga ng pag-ibig. At resulta ng ating pananampalataya ng biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. At tayo ngayon ay naging pawang mga bago, sabi ng Biblia. Ibang-iba na tayo sa dati. Tayo ngayon ay masunuri na sa ating Panginoon. Kasama rito ang pagtupad sa 10 utos. Kaya nung hindi pa tayo sumasampalataya, tayo po ay yung mga taong hindi pa sumasampalataya, yan po yung mga nasa ilalim ng kautusan. Pag tayo sumampalataya na at nabago ng ating buhay sa pamamagitan ng biyaya, hindi na tayo saklaw ng ilalim ng kautusan, kundi tayo ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya. Sapagkat ang kasalanan, hindi na nagahari sa ating buhay, sapagkat tayo ngay ginawa ng bago ng ating Panginoon. Ang resulta ng ating pagiging bago sa harap ng Panginoon ay pagiging masunurin sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya ang nakay Kristo, nasa ilalim ng biyaya, wala sa ilalim ng kautusan. Sa Kapitulo 2, talatang 20 ng Galacia, ako anya'y napako sa krus, sabi ng Apostol Pablo, kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ganito rin ang prinsipyo hindi lamang ni Apostol Pablo, kundi dapat ng mga tunay na mga Kristiyano. Nabubuhay tayo ngayon sa kay Kristo. Tayo ngayon ay mga Christ-centered Christian. At sa pamamagitan ng ating pagiging Christ-centered Christian, ang gusto nating maparangalan, mapuri, ay ang ating Panginoong Diyos kahit na sa pamamagitan ng ating buhay. Makita, magreplika sa atin yung banal na karakter ng ating Panginoon. At kasama rito ang pagtupad sa 10 utos. Kaya naniniwala ako na ang 10 utos ay dapat ding sundin ng mga Kristiyano. Sapagkat ang 10 utos hindi lamang para sa katutubong laman ng pagiging Israel, kundi maging sa pagiging Israel sa Espiritu. Bilang mga Kristiyano, saklaw po tayo ng pagsunod sa 10 utos sapagkat ang banal na kautusang ito ay itinalaga ng ating Panginoon buhat pa ng una na dapat nating lakaran. Kaya bilang mga tagasunod ng ating Panginoon si Kristo, likas sa atin sundin ang lahat ng mga umiiral o eksistidong mga batas ng ating Panginoon si Kristo hanggang sa panahong ito. Ang hindi lang natin susundin yung mga kautusang ayon sa pagkakahula ng lumang tipan ay magkakaroon ng hangganan. Tulad halimbawa ng mga palatuntunan at iba pa. Pero itong 10 utos, kailanman ay hindi ito nagkaroon ng hangganan sapagkat ito ay pinitas na bahagi ng karakter ng ating Panginoon mula sa kanyang maibiging karakter. Kaya sabi pa sa bilang susugpa dito sa unang Pedro,
Kapitulo 4, talatang 19, kung titignan ninyo ang himig ng mga talata pong ito, mapagkukunan natin ito ng aral at maaari nating i-pattern sa ating day-by-day life. Kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal. Sabi ng unang Pedro 4:19, saling magandang balita Biblia, na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ayun. So, tandaan po natin mga kapatid, kapag tayo ay nakay Kristo na, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Kasama nito ang ating pagtatalaga, na tayo'y mabubuhay sa ilalim ng biyaya at hindi sa ilalim ng kautusan. Ano po? At sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon, yun pong pagsunod sa utos ay isa po sa paggawa ng mabuti. Kasi sabi rito, itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kung kukunin natin ang katas na ito, ihahalaw natin sa ating day-by-day life, mabuti ang sumunod sa 10 utos. Hindi ho totoo mga kapatid, na kapag sinunod mo yung 10 utos, mapapahamak ang Kristiyano. Hindi ho totoo po yun. Kapag sinunod ng isang Kristiyano, ang 10 utos, hindi po mapapariwara ang kanyang buhay. Hindi rin totoo na hindi kayang sundin ng tao ang 10 utos. Ang Diyos kapag nagbigay ng utos, utos na kayang sundin ng tao. At magbibigay siya ng utos, hindi para mapariwara ang tao, kundi upang ito'y mapaigi, upang ito'y mapabuti. Sa lupang ito, samantalang tayo nakikiraan sa sanlibutan ito. Kaya po yung pagsunod sa 10 utos, yan po ay paggawa ng mabuti. Pag tayo na kay Kristo, hindi tayo sumusunod dahil gusto lang natin sundin. Sinusunod natin ito sapagkat ito ang gusto ng ating Panginoon at mahal natin ang Panginoon. Sapagkat ang pagsunod sa utos ng Diyos ay katuparan ng kautusan. Yan po'y pag-ibig mga kapatid ng ating Panginoon na gustong ireplika sa atin. Doon sa Efeso 2:10, tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ayun, ang Diyos ay may plano mga kapatid sa buhay ng bawat isa sa atin. Bago tayo iniligtas ng ating Panginoon, bago pa ang tao tumugos sa pananampalataya, may gawain na siyang inihanda para sa atin. Ito po yung paggawa ng mabuti. At sa paggawa ng mabuti, susundin natin ang 10 utos. Maraming salamat po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Ray ng Baptist, your time start now. Alright, una ko pong katanungan, Bro Fernan, ito pong sa topic mo po na Kristiyano, ano po yung pinaka-definition po ninyo ng salitang Kristiyano? How do you define it? Yung kabuuan, hindi yung parang brief lang. How do you define it na Kristiyano po ang isang tao? Opo, siyempre pag sinabing Kristiyano, yan ay doon muna ako sa term, katawagan po yan ng mga tagasunod ni Kristo, mga mananampalataya ng ating Panginoon. At yan po ay sumampalataya, John 3:16, sumampalataya sa ating Panginoon, 1:12, binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, sila po ay mga masunurin sa ating Panginoon. Yan po ang Kristiyano. Okay, ito ba mga Kristiyano na ito ay matatawag mo ba silang mga banal o mga mabuti? Yes or no? Opo. Banal po ang tawag sa kanila ng bagong tipan. Mabuti sapagkat sila po ay inaring ganap ng ating Panginoon, bunga ng kanya pong biyaya. At lalong maganda kasi nagiging masunurin sila sa ating Panginoong Diyos. Yan po sagot natin, Pastor Rayan. Matatawag mo bang agree ka ba na sa pagkakaintindi po ninyo, agree ka ba na para maging matuwid ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay
kailangan niya ng 10 utos? Yes or no? Hindi po. Hindi kailangan ng 10 utos para maging matuwid ang tao. Ang kailangan ng tao upang siya maging matuwid si Kristo. Kapag tayo na kay Kristo na, si Kristo po ang magtutuwid ng ating buhay, siya ang magbabago ng ating buhay. At yung pagtupad sa 10 utos, mag-replika na lang ito o bahagi ng kanyang pananampalataya. Kaya mali po yung sinasabi ng iba, itutuwid ko muna buhay ko, susundin ko muna 10 utos bago ko tanggapin si Kristo. Mali ito. Dapat tanggapin muna si Kristo at ang pagsunod sa 10 utos, yan po ay kusa. Teka, uulitin ko bro ha, kasi hindi ko po tinatanong kung para maging matuwid per se, no. Ulit, ang tanong ko po ay para ba maging matuwid ang pamumuhay, yung daily living ng isang Kristiyano. Hindi po pagka matuwid ito, righteousness justification, hindi ho. Para maging matuwid ang pamumuhay, Christian living ng isang Kristiyano, kailangan niya ng 10 utos. Yes or no? Hindi po. Tulad po ng sagot ko, ang kailangan natin si Kristo. Sapagkat siya po ang magtuturo sa atin kung papaano magiging matuwid ang ating day by day life. Kaya yung pagsunod natin sa 10 utos, yan po ay replika na lamang at ang kasunod dyan, nagiging mabuting mamamayan tayo saan man tayong bansa naroroon. Kaya tayo kailangan Christ-centered. Galatia 2:20 at ito 5:17. So ang ibig mong sabihin sa aral po na iyong tinitindigan ngayon, para maging matuwid ang tao, mayroon siyang katwiran, kailangan niya si Kristo. Tapos nung matuwid na siya, para sa Christian living ulit, kailangan pa rin si Kristo at hindi ang 10 utos. Yun ba? Yes po. Dahil tayo ay Christ-centered. Yun pong 10 utos, replika na lang po yan o bunga ng ating pagiging Christ-centered. Si Kristo po ang nagtuturo sa atin upang tayo'y maging matuwid sa araw-araw nating panuntunan sa buhay, sapagkat ang pagsunod sa kautusan, bunga po ng pag-ibig at katas ng pag-ibig. Okay. Sino po ang Kristiyano na matuturo po karakter sa Biblia, Bro Fernan, na sinabi po ng Panginoong Hesukristo ito na sundin mo ang 10 utos? Meron po ba isang Kristiyano sinabihan ni Kristo sundin mo ang 10 utos? Meron po. Naniniwala po ang inyong malit na lingkod, Pastor, si Moises ay isang Kristiyanong matuturingan sa diwa at sa kanyang espiritu. Isa po siya sa inutusan na sundin ang 10 utos. Kaya maliwanag naman po yan, mamaya ilalatag ko po sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. At marami pang ibang mga Kristiyano sa Biblia. Okay. Sabi mo si Moises ay Kristiyano at narinig ko rin po ito sa ibang mga apologies po ninyo. Sa tingin mo, ano ang dahilan na unang tinawag na Kristiyano yung mga disipulo doon sa Gawa 17:26? Ano ba ang 11:26 I believe, 11:26. Anong dahilan doon? Bakit sila tinawag doon ng unang pagkakataon na tinawag silang Kristiyano? Bakit kaya? Opo, ang una pong tumawag sa kanila, yung pong mga umaalipusta sa kanila, yan po ay katawagang pangtuya doon sa mga sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo sa pisikal na kalagayan, kasi nakita na nilang Panginoon . Pero si Moises, kahit na hindi pa nakita yung pisikal na kalagayan ng ating Panginoon, sayang. Okay. Agree po ba kayo na tinawag? Teka, sige, last 1 minute, no? Okay. Ano pong sabi mo dito para gumawa ng mabuti, para makagawa ng mabuti, 10 utos? For example, sa unang utos, Bro Fernan, yung huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag mong yuyukuan at paglingkuran, yun yung unang utos. Ano ang magagawa mo pag sundin mo yung anong mabuting gawa? Ano ang mabuting action gawa na magagawa mo sa utos na huwag kang gumawa? Ano? Pardon. Masyadong Teka. Ulitin natin. Sige bro, ulitin natin .
Ang unang utos sa halimbawa, kasi 10 utos eh. Ang unang utos halimbawa, huwag kang gumawa ng larawang inanyuan, huwag mong yuyukuan ng pagsilbihan ito. So ano kaya ang magagawa mo kung susundin mo itong utos na ito? Anong mabuting gawa o aksyon na magagawa mo kung susundin mo itong unang utos? Opo. Mabuti po sa harapan ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang Teka, sampung teka. Objection bro. Objection, time stop. Ano objection? Ang tanong ko po hindi po mabuti o masama. Ang tanong ko kung anong gawang mabuti o anong aksyon na gawa mo. Ano po yung category? Anong magagawa niya if we will follow this first commandment? Ano ba yung aksyon na magagawa ng tao dito? Okay, so counter objection. Yes, yung tanong na ano, malawak po ang sagot doon. Maaaring hindi ko mahagip yung eksaktong iniisip ni Pastor na babanggitin ko po. Okay. Pero yung aking tugon ay patungkol po yun doon sa kanyang tanong. Okay. So ganito, ang judgment natin, yung question naman naghahanap ito ng reason. So any reason will do naman sa moderator kahit pa either natumbok or hindi. Bro Camacho, 20 seconds again. Ano daw yung magagawa? Opo, yes, magagawa diyan ay mapaparangalan natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ang 10 utos, yan po ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating pong kapwa. Kaya doon sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, ay mapaparangalan natin ang Diyos sapagkat hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Okay, next question bro. Alin ba ang nangangailangan ng batas o utos na huwag gumawa ng mali? Alin ba yung banal o yung masama? Paulit po, Pastor. Medyo time stop. Oo. Okay. Alin ba sa dalawa ang nangangailangan ng utos na huwag gumawa ng mali? Huwag gumawa ng mali. Alin dito? Yung mga banal o yung mga masasama? Actually, pareho yan, Pastor. Masama at mabuti. May guidelines sila. Time. 7 minutes time. Sige, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. At dako tayo sa unang presentasyon ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Rodoma Cervantes. Shoutout din kay Pastor Lloyd Solatorio ng Reform. Basahin at unawain niyo po ang buong Romans 7. Yan ay malinaw na paliwanag ni Pablo na ang law ay banal pero hindi ito nakakapagbigay buhay. Ibig sabihin maganda ito pero walang kapangyarihang magpanatili ng kabanalan o paglago. Shoutout din kay Prince Kevin Isparago. Ito ang magandang debate. Makikita talaga ang pagka-professional. Shoutout din kay Westlake Tires, PHRHM. Wala pang nakakatalo sa SDA sa paksang 10 utos. At shoutout din kay Denzel Nerk. Di naman Cristiano si Moises. At Darlene Arguelles. Sabi niya, panlupa at panlangit na worship. Hebrew 9:1-4. Shoutout din kay Prince Isparago. Natuto talaga si Camacho. Di pala nadala si Bro Camacho sa tema na to. Shoutout din kay Draxler Osmon. Hindi nga maging matuwid ang Israel sa utos. At Leonardo para sabi niya malakas din ang loob ni R.A. Puentes kahit laging talo ay laban lang. Shoutout din kay Big Boss John. Hindi pa pala ito natapos. Shoutout din kay Sumalinog Ariel. Good evening bro Russia TV at sa dalawang debatista watching from Davao Oriental. At shoutout din kay Denmar Santiago. Shoutout sa dalawang magigiting na debater. At si JB Sarmuyan. Good evening po Sir Fernando. Hindi ko alam kung sino pipiliin kong panoorin dahil same na magandang panoorin ang PNM or Russia or what. At Larry Ortega, good PM Pastor RA. So dako tayo sa presentasyon ng ating negative. Pastor Rayan Puentes ng Baptist, your time start now. Teka bro, ano ko muna Sige. Share lang muna ako ng ano. Pwede naman no? Teka, share lang muna ako. Kap, share muna ako sorry. Okay. I think. Ayan, okay na ba? Yes bro, yung Bible. Makikita yung Bible o baka putol?
Kita siya. Okay. Okay, sige, magsisimula ako. Alright, magandang gabi po again. Ang titindigan po natin na aral po ngayon ay hindi na po kailangan ng 10 utos na magiging gabay sa pamumuhay po ang mga Kristiyano. So, yung Kristiyano, by the way, una sa lahat, ang ibig sabihin ng Kristiyano, mga kaibigan, ay talagang sila po ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sila din po ay sumusunod at sila din po ay mga proclaimers of the gospel o kaya yung bukang bibig nila, mensahe nila ang Panginoong Hesukristo. Kasi yun yung kanilang mensahe. So hindi ho matatawag natin na mayroong mga Kristiyano sa Old Testament bagaman sila ay naniniwala sa Diyos. You cannot call them Christians. It's because hindi po sila mga proclaimers sa gospel na ibinabahagi ng mga apostol. Halimbawa dito po sa Aklat ng Gawa. Kaya nga natawag silang Kristiyano. It is because yung kanilang bukang bibig, mensahe po nila, si Kristo ay namatay, inilibing, at nabuhay mag-uli. That's the gospel in 1 Corinthians chapter 15, verse number 1 to 4. So that's the reason. Kaya tinawag sila kasi po ang kanilang bukang bibig, yung leader nila, si Jesus Christ, Christianos ang Griego po noon. Kaya tinawag silang Kristiyano. Tama po, yung bansag na yan, it's because binabansagan po sila sa tao na kanilang leader, kanilang bukang bibig o mensahe. So, isa pong palusot na sasabihin mo, meron ng mga Kristiyano doon dahil naniniwala, nagprophesy kay Kristo, naniniwala sa Diyos. Hindi po yon na tamang paggamit. It's because, ang sabi po ng Biblia, una po silang tinawag. Yan po yung filosofiya. Pero sa Biblia tayo, mga kaibigan, tinatawag po silang Kristiyano. Dito talaga una sa Antioch. And before that, walang tinatawag na Kristiyano. So kung filosofiya na naniniwala kay Kristo, si Kristo nag-exist na mga ganyan, filosofiya po yan, hindi po yan biblical. So ang una, ang Kristiyano kailangan natin tandaan. Ngayon, kailangan ba nila ng 10 utos para sa kanilang pamumuhay? Kasi nadinig po natin yung mga sinasabi po kanina ni Kapernan na para bagang resulta daw sa pananampalataya. Pero nung tinanong po natin kung para maging matuwid ang tao, kailangan ba niya ng 10 utos? Kung matuwid, dito muna tayo sa matuwid kasi yun yung tagot niya. Sila po naniniwala sa justification. Hindi po. Kailangan po si Kristo. Ngayon, dito po sa pamumuhay ng Kristiyano, kailangan ba ng mga Kristiyano pa rin? Sabi niya, hindi raw, ngunit meron daw, si Jesus Christ din daw ang kailangan. Pero yung pagsunod nga daw ay dahil po sa pag-ibig. Pero mga kaibigan, yan po i-deny natin. By the way, hindi po natin dinideny na yung 10 utos ay hindi na nag-i-exist, nawala na yun per se, hindi ho. Ang 10 utos nandyan, sabi pa nga ng Apostol Pablo dito sa Roma 3, last verse, is it 31, na we establish the law. Kasi po, kahit kami mga Kristiyano ay ginagamit namin ang 10 utos para ipangaral sa mga hindi pa naligtas. Alright? Para sa mga hindi pa naligtas, kailangan po ang 10 utos na mapakinggan nila upang sila ay madala sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, for example, may mga tao na hindi talaga sasabihin, ayaw nilang sabihin na sila ay masasama, wala silang kasalanan. Kumbaga, ang 10 utos ang magbibigay po sa kanila ng kaliwanagan na sila po ay makasalanan at all the world may become guilty before God. Kaya yun ang kailangan natin. Pangalawa, kailangan pa rin ng 10 utos yung mga masasama. It is because ang 10 utos, ito po ang tinatawag na schoolmaster. Ito po yung tagapagturo, schoolmaster, upang dalhin ang tao papunta kay Kristo. Okay? Upang dalhin siya para malaman niya na kailangan niya ng Panginoong Hesukristo. Kailangan 'yon. Ngunit ang sa atin po, hindi po bakit atin po munang patunayan po 'yan dahil hindi po 'yan talaga ang ginawa ang kautusan, hindi po sa mga sa mga mabuti o mga Kristiyano. So, agree naman si Kap Fernando na yung mga Kristiyano mga banal, matuwid 'yon. And that is what the Bible says, no? Dito po sa Tagalog natin yung unang Timoteo 1:9, ang sabi po dito, yamang nalalaman na ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid.
kundi sa mga walang kautusan at manggugulo dahil sa masasama at makasalanan. Ayan mga kaibigan, no? Now, hindi po ang mga Kristiyano, hindi na po yan tinatawag nating manggugulo, masasama. Kaya ang tanong ko kung alin ba sa dalawa ang nangangailangan ng batas o kautusan upang wag gumawa ng mali o masama? Yung bang masama o yung matuwid? Ang sagot po niya, both. Pero sa akin, hindi ho. Kasi ang Panginoong Hesukristo na isang matuwid, mga kaibigan, kahit walang kautusan na wag kang gumawa ng ganito, ganyan, ng masasama, hindi niya kailangan yon dahil siya ay matuwid. Okay, for example, si Bro Fernan, ako, mag-aral kami ngayon sa isang kolehiyo. Tapos ang kolehiyo, sabi doon, bawal yung liquor, bawal yung paninigarilyo, bawal yung paghihit-hit ng droga. Kahit wala yon, hindi namin yun kailangan kasi hindi kami gumagawa noon. Yung mga manggagawa doon, yun yung nangangailangan ng mga batas na wag gawin itong mga masasama. Kaya dapat maintindihan ng mga SDA ito na kung ikaw talaga ay totoong mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw po ay tinatawag na banal. Kaya nga dito naintindihan kasi natin, kasi nga maybe isa sa reason kasi ang mga SDA hindi naman sila makakita po, hindi naman sila umaamin na sila po ay tinatawag na meron silang katiyakan sa kaligtasan. So hindi pare sa amin. So parang wala siyang debate. Kasi kung gusto po ng SDA na 10 Commandments, it is because hindi pa sila mga sigurado na ligtas eh. Magkaiba kasi kami. So, pero gusto lang po namin na maipaabot po ang aming mga itong katotohanan na ito na hindi nakukuha talaga ng SDA. Katulad dito, ang iglesia tinatawag si Pablo, tinatawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinagiging banal. Ayan pinagiging banal kay Kristo Jesus. O dito naman tayo sa Efeso, ito yung mga tao naman, ito yung tunay na mga Kristiyano. Sabi dito si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso. Ito yung mga tawag natin, hindi yung tayo masasama, hindi na tayo kung kami pala, no? Pag ikaw ay meron kang katiyakan sa kaligtasan, ang tawag sa iyo mga banal. Kaya ito mga sulat ng Apostol Pablo para ito sa mga banal eh. Hindi ito para sa mga masasama at hindi paligtas. Kaya wag niyo itong gamitin na para sa inyo kasi hindi po ito para sa inyo. Lahat ng mga sulat ng Apostol Pablo mula sa Roma, kahit sa Roma 1, ito po yung mga banal sa Efeso. Sa lahat ninyong nasa Roma, ng iniibig ng Diyos, tinatawag na mga banal. Okay, sila po ay mga called to be saints, mga banal po sila. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ginawa po itong kautusan na ito, hindi po para sa mga banal, kundi ito po ay para sa mga masasama. Sa mga taong ito po ay hindi sa mga taong hindi para sa matuwid. Tayo po ay matuwid na sa mata ng Diyos. It's because of our faith through to the Lord Jesus Christ. So how can you mix that? Kaya nga ang SDA, sila po yung mga kalaban dito ni Apostol Pablo sa Galacia. Sa Galacia kasi nagsisimula sa espiritu, bumabalik pa sa laman. Panglaman kasi yung yung mga wag gawin. By the way, ang kaibahan po kasi natin is that sabi ng agree ako sa mga talata ni Ka Fernando kanina. Sabi niya na meron pong mga gawain, no? Efeso 2:10, may mga gawain para sa mga Kristiyano. Kaya nga ang mga Kristiyano puro gawa. Kaya nung matanong ko, ang 10 utos kasi Bro Fernan, wala kang magagawa doon eh. Huwag kang gumawa ng larawang inanyuan. Wala kang magagawa. Kaya how can you answer that tanong ko? Ano ba magagawa mo? Ano ba magagawa mo? Sabi nga, huwag kang gumawa. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang pumatay. Wala kang magagawa eh. Pero dito po sa mga Kristiyano, last 1 minute na. Dito po sa Roma 13, kung titingnan natin mga kaibigan, kaya nga ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Dapat pag-ibig na sa atin kasi yung pag-ibig, ang tao na iniibig mo yung tao, hindi mo siya papatayin, okay? So ibig sabihin, hindi mo malalabag yung wag kang pumatay, hindi mo man siya mapapatay, ngunit meron ka pang magagawa.
ano magagawa mo? Matutulungan mo, mabibigyan mo ng mga bagay o matulungan mo. Meron kang action na magagawa kasi yun ang gusto ng Diyos eh, na meron kang magawa, gawang mabuti. Hindi yung wag kang gagawa, puro wag. Kaya hindi yan para sa mga Kristiyano talaga, mga kaibigan. Mamaya ilalatag pa natin kasi kulang yung oras. Kaya sana nawaan po ng mga SDA ito na kailangan mo ng Panginoong Jesucristo, Holy Spirit, to walk by faith and not by sight. Time. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Opo. Ang una ko pong tanong tungkol po doon sa binanggit na rin po ninyo, yung mabubuting gawa. Pag sinunod po ba natin, Pastor, ang 10 utos, pag sinunod ba ng Kristiyano po yan, yan po ba ay mabuting gawa niya o masamang gawa niya pag sinunod niya ang 10 utos? Wala, hindi po mabuti, hindi rin po masama kasi po Kristiyano po ang inyong tinatanong sa akin. Kasi po ang paggawa po ng mabuti ay ayon po sa mga gusto ng Diyos na gagawin ng isang Kristiyano doon po sa panahon ng mga Kristiyano mismo. So kung gagawin mo yon sa mga Kristiyano, wala pong hindi po siya matatawag natin na gabay ng pamumuhay. Okay. Halimbawa po, Pastor, sinunod ng isang Kristiyano yung utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko kasi nabanggit na rin po ninyo yan eh. Ano pa ba isang nabanggit ninyo? Yung larawan o inanyuan man. No? Pag sinunod po ba yan ng isang Kristiyano, siya po ba ay masama o mabuting sundin niya yung utos na ito? Okay, again, objection muna mo. 10 seconds na lang, 10 seconds. Okay, so 10 seconds to. Proceed. Kasi po, again, ang mga Kristiyano tinuruan o kaya tinuruan na gumawa mismo action, hindi ho yung wag gagawa. Wala kang magagawa doon sa 10 na commandments. Okay. Pagka sinunod mo ba yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang gagawa para sa nalarawang inanyuan, hindi ba gawa yung sundin mo yung kanyang utos? Hindi mo ba gawa yon yung pag sinunod mo yung kanyang utos? Hindi ba? Hindi po ito gawa, Kap. Wala kang action doon na magagawa. Kasi ang sabi, huwag gagawa. Pag sabing huwag gagawa, wala kang magagawa doon. Kahit bedridden ka, parang nagawa mo na nasunod mo yon. Parang nasunod. Pero wala kang nagagawa. Kahit bedridden ka, wala kang kamay, wala kang paa. Parang nasunod mo yon kasi wala kang magagawa doon eh. Huwag gagawa eh. Next question. Okay. Para sa iba, Pastor, pag sinabing gawa, puro lang action siya, wala bang, hindi ba ito pwedeng tumukoy sa essence of faith? Hindi ba siya pwedeng tumukoy doon, kundi puro lang siya sa action? Yes, para sa mga action po yung gawain ng mga Kristiyano, bro. Pero yung pananampalataya na hindi pa mga Kristiyano, dapat mong anuhin yun. It's an action word, pero wala pong gawang action. Kasi ang service kasi, yung pagsamba, pagbigay, pagtulong, mga gawa yon ng mga Kristiyano na may action. At ang formula po ng work, yung distance over time, yun po ang gawa. So, ano itutumbas mo rito sa, Pastor, sa huwag kang makakaroon ng ibang mga Diyos? Ano itutumbas mo diyan na utos na sinasabi ninyong walang gawa? Anong may tutumbas po niyo? O wala kayong refleksyon? Walang ano? Anong may tutumbas po ninyo riyan? Sa amin, anong matutumbas namin is that kung gagawin lang namin yung mga utos ng Panginoong Jesucristo, hindi mo malalabag yon. Kasi nga, wala kang magagawa. Gagamitin namin yan para sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, gagamitin namin yan para sila po ay madala kay Kristo. Pero sa amin, just do what Christ said, hindi mo malalabag yung mga utos na yan kasi masasama po ang mga binigyan ng utos na yan. Ayun. So, hindi ninyo malalabag, maliwanag na binanggit niyo, hindi ninyo malalabag kasi nasusunod na po ninyo, sabi po ninyo. Tapos kanina sabi ninyo, ang dapat na sumunod dito, yung masasamang tao. Paano nyo re-reconcile yan, Pastor, yung inyong binanggit na yan?
Okay, to reconcile that, yung mga hindi pa ligtas kailangan ng 10 utos. Sa amin hindi. Kasi kami, ang utos ni Kristo na magbigay, tumulong sa kapwa, hindi ho yung wag kang gumawa ng ibang Diyos. So hindi yun maaano sa amin kasi we are called to do good works. So yung mga good works na yun, nandan po sa New Testament. Kasi sabi niya, Pastor, hindi ninyo ito malalabag kasi nasusunod na po ninyo. Tapos sabi niyo kanina, hindi po, objection muna. Yung premise po, hindi po sinabing nasusunod, bro. Okay, so objection doon sa premise. May counter objection ba or magre-rephrase yung ating yes, counter objection. Kasi, yun ang ano niya kanina, daloy po eh. okay. Kaya yun ang tinatanong ko. Okay, so ganito. Okay, so judgment ko, any observation sa kabilang panig, either that is true or not, pinapatuloy yan sa moderator ha. So mamaya, Pastor Ray, pwede mong sagutin ng 10 seconds kung merong something na problem doon sa tanong. Bro Camacho, tuloy mo na yung tanong. Yes, oo. Maganda yung tambalang salita, yung hindi nilalabag, something like, o hindi nilalabag. Kasi sinusunod or masusunod, something like that, para lang pumasok doon sa ni Pastor. Ayun, yung 10 commandments para sa makasalanan, sabi niya, para sundin. Ang tanong ko po rito, Pastor, hindi ba't mauuri na rin kayo doon sa binanggit ninyong ikalawa na ang sumusunod dito mga makasalanan? Kasi yung pong binanggit po rin nyo eh. Again, hindi. Dahil hindi ko nga sinabi na sinusunod namin yung 10 utos. Ang sabi ko sa iyo, kung gagawin mo yung mga utos ni Kristo, hindi mo siya malalabag. Kasi wala namang kontra doon sa utos ng Panginoong Jesucristo para gumawa ng mabuti. Though hindi mo siya batayan sa pamumuhay, hindi mo siya malalabag kasi walang utos si Kristo na gumawa ka ng larawang inanyuan. Okay. Kung hindi mo siya 1 minute na. Sige, lilipat na lang muna ako rito kasi konti na lang pala. Okay? Doon sa 11:26 na binabanggit ninyo ng gawa. Nung tinawag silang Kristiyano, doon lang ba nagsimula ang pagiging Kristiyano nung mananampalataya ni Kristo? Doon lang ba sa tagpong yon nang tawagin sila ng mga accusers na Kristiyano? Hindi po. Doon po sa Acts chapter 2. Pero simulang silang tinawag doon na sa 11. Pero ang Acts chapter 2 kasi si Apostol Pedro nangaral na siya ng death, burial, and resurrection. Hindi doon sa before si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay maguli. Sa Acts chapter 2, nangaral na siya. Kaya matatawag siyang Kristiyano. Tinawag so, Pastor, hindi ko mo doon sila unang tinawag na Kristiyano, ay doon lang nagsimula, kundi mayroon ng mga matatawag na Kristiyano kahit hindi pa sila natawag na Kristiyano sa Gawa 11:26. Tama po ba? Tama po. Diyan po after the resurrection. Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate at dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Emmanuel Ortez. Sabi niya wala pa sa kanila ang Juan 14:15. Abila Leonard, nalilito na naman si R.A. Fuentes sa stand niya. 10C pa rin pala basis nila para hindi malabag at masunod ang kautusan ng Diyos. Huli. Shoutout din kay TD Palayo, nalito na si Pastor Ray. Emmanuel Ortiz, sabi niya hindi sundin ang utos, bago ngayon sundin naman. Ano ba talaga? Ito din kay Rodama Carbantes, kung patungkol sa paggawa ng rebulto or Diyos-Diyosan, hindi talaga gagawa ang Christian dahil tinuruan na at alam niya na hindi gusto ng Panginoon ang paggawa ng Diyos-Diyosan. So hindi na applicable ang ganyang kautusan. Ito din kay Mamert Tolome, ang pagpulog ay isang gawa din. Ito din kay Emmanuel Ortez, paano yan siya ang magiging mabuti? Ayaw naman siya sa mga utos. Raymond Diaz, Galatians 10, ang lahat ng nasa gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. No man justified by the law. Law is not of faith. Ito din kay Eric Palar, kay Elmer Piasistona. Pastor Puentes, paano ang bigas kung walang tubig para maluto ito?
So kailangan ang tubig. Ganun din kailangan mo si Kristo upang maging ikaw, maging Kristiyano. Sa total King Will, dapat daw merong gawin ang Kristiyano dahil daw ang 10 utos nagsabi, huwag mo itong gawin. Para sa kanya, hindi ito isang uri ng gawain. Puentes, pag sinabihan ka ba na huwag kang umabsent ay para sa iyo, di ka magtrabaho? Shoutout din kay Joey Ballesteros. Ano daw yung 10 commandments ay sa mga taong masasama? Masasama pala si Moises at sila Joshua at sila Caleb. Anong klaseng Diyos yan ng Baptist? At Olan Reloso, tanong ko lang po kay Fuentes, ang banal hindi na ba sumusunod sa utos? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa ating debate at dako tayo sa rebuttal stage. Dito, Fernando Camacho, 10 minutes. Mag-share screen ka, bro? Opo, mamaya mag-share screen. Okay, so 10 minutes, bro. Proceed. Okay, unahin ko na muna itong gawa, mga kapatid. Sa Biblia, kapag sinabing gawa, hindi laging tumutukoy po yan sa action na ikaw gumagalaw. Kundi yan din tumutukoy sa tugon mo bilang mananampalataya. Ayan, Kaya, dito nga, pag kami nagba-Bible study, minsan tinatanong yung bina-Bible study namin ng kanyang nanay. O naaralan ka ng Adventist, ano gagawin mo? Di sumasagot naman yan, sasampalataya ako kay Kristo, tatanggapin ko yung kanyang pinapangaral. Gawa rin po yun reflection. Hindi lahat ng gawa, puro action na. Hindi lahat ng gawa, ganon. So, yan po yan, mga kapatid. And then, at ako nagpapasalamat, at napagtibay, na hindi ko doon lang sila tinawag na Kristiyano, ay hindi matatawag na Kristiyano yung mga yung mga mas nauna doon. Halimbawa lang ito tinawag ng mga accusers na Kristiyano yung mga taga-sunod ni Kristo, halimbawa lang 36 AD. Yung bang magmula doon sa 35 AD pababa na sumusunod kay Kristo, di ba matatawag na Kristiyano yon? Matatawag din po yon. Hindi basihan yung pagtawag ng mga accusers kasi panuya po yun Naging maganda lang pakinggan kasi napagtibay na taga-sunod talaga ito ng ating Panginoon Jesucristo. Si Moises, mga kapatid, ganun din hindi ko wala kang mababasa na siya tinawag na ganon, pero sa pamamagitan ng pananampalataya ni Moises, siya isang tapat na mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Matuturingan po siyang Kristiyano sa spiritual at praktikal na diwa ng katotohanan or in spiritual sense, mga kapatid. Bakit? Sapagkat siya'y tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo nang hindi pa nagkakatawang tao ang ating Panginoon. Tingnan ninyo ang bahaging ito dito sa aklat ng Hebreo. Sa pananampalataya. Nang lumaki na si Moises, tumangging siya tawagin anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa niyang tampalasin, na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Kasi kilala na ni Moises ang ating Panginoon Jesucristo, bagamat wala pang pisikal na katawang lupa ang ating Panginoon Jesucristo sa lumang tipan, pero kilala na ni Moises kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. At yun ang kanyang pinili, mas pinili niya yung kadustaan ni Kristo kaysa yung kayamanan sa Ehipto. Kaya si Kristo, si Kristo. Kaya si Moises, lagi kong sinasabi bilang isang tapat po na mananampalataya ng Diyos, siya po ay matuturingan na sa spiritual at praktikal na diwa ng katotohanan o di kaya'y spiritual sense, matuturingan po siyang Kristiyano. Yan po katotohanan yan, mga kapatid. Ngayon, so puntahan puntahan po naman natin itong unang Timoteo 1:9. Na para sa mga makasalanan lang yung lalabas dito, mga kapatid, ay parang
nagkulang yata sa research ang ating pong kausap na pastor tungkol dito, no? Ayan. Kasi, teka, hanapin ko talata, ha? Kasi maganda ito mga kapatid eh. Huwag kayo maniniwala na yung kautusan, ang susunod lang dyan, yung mga masama. Hindi ho totoo yun. Yan po ay bunga lang po ng mga maling haka sa Biblia. Ang 10 utos, para po yan sa bayan ng Diyos. Halimbawa, sa lumang tipan, sino ba pinasusunod dyan? Hindi ba't bayan ng Diyos? At tayo, ano ba tayo na mga Kristiyano? Bayan ng Diyos. At tayo ang kasangkapan ng Diyos para ipangaral ang 10 utos kung kailangan itong ipangaral. Kaya nga sabi ng ating pastor kanina di ba? Pag wala pa kay Kristo, hindi pa mananampalataya, pinapangaral 10 utos. Pag na kay Kristo na, bakit gano'n? Hindi na ipapangaral 10 utos. Hanggang pangaral lang ba, hindi nasusundin? Parang awkward, ano? Nung wala pa kay Kristo, kailangan niyang malaman yung 10 utos. Kasi nagkasala siya rito. Tapos nung na kay Kristo ka na, hindi mo na kailangan ng 10 utos. Kailangan natin yun mga kapatid, hindi para ituwid ang ating buhay, kundi upang magreplika sa atin yun pong karakter ng ating Panginoon. Ano po? Ngayon, dito sa unang Timoteo 1:9 mga kapatid. At punta ko muna example niya, no? Dito kasi sa amin, kung bakit ko naalala, dito kasi sa amin, ginagawa pa lang yung kalsada diyan. Ginagawa pa lang. Nilagyan na kagad nila ng no jaywalking. Yan. Inilagay yon para sa lahat ng tao. Lumalabag ka man sa jaywalking o hindi ka lumalabag sa jaywalking, inilagay na yun doon. Sapagkat yung anunsyo na para yan sa lahat ng tao. Yan. Ano? Kaya ganun din ang 10 utos para po yan sa lahat ng tao. Hindi yung ginawa ng Diyos para lang doon sa mga makasalanan, hindi po. Dito nga sa ating bansa, di ba? May tinatawag tayong nulum crimen, nulla pena sine lege, di ba? Yung no crime, no punishment without law. Kailangan may batas muna para malabag. Kasi wala ka malalabag kung walang batas. Sa unang Timoteo 1:9, may nalabag na rin mga mamamatay tao na nga di ba? Ano pa sabi dito sa Pilipinas ng ating batas? Inaano ko lang kasi maganda to Meron din tayo dito tinatawag na no ex post facto law. Yung Bill of Attainder shall be enacted. Hindi pwedeng gumawa ng batas na magpaparusa sa isang bagay na hindi naman labag sa batas nung nung ang batas hindi pa ginagawa. Madideclare mo lang na nagkasala ka kapag ka mayroon ng batas. Sa unang Timoteo, mapapansin ninyo, 1:9, mayroon ng mga manlalabag, mga kapatid Di ba? Ayan may mga manlalabag na may nagsisipatay na. So ibig sabihin, may nauna ng batas bago na i-declare na sila nagkakasala. At mayroong kautusan na ginawa para sa kanila. Aling kautusan po yan? Yan po yung ceremonial law. Ayan, Yan yung kautusan, idinagdag po yan kasi may nalalabag na sila, pumapatay sila Idinagdag yung batas na yan para sa mga mamamatay tao. Yung ceremonial law, idinagdag po yung para sa mga sumasalangsang na. Ano itong moral law? Ito na yung mga paghahandog, mga kapatid. 3:19 ng Galacia, Levitico 5:19, yan. Yung mga paghahandog ng tupa, 7:1 ng Levitico. Kaya yung unang Timoteo 1:9, nakautosang ibinigay dyan, hindi po 10 commandments, kundi kautusan po yan na solusyon para mapatawad yung mga nagsisilapastangan, yung nagsisipatay sa ama, nagsisipatay sa ama, yung mga mamamatay tao, etc. Ayun. Kaya malihong banggitin ang unang Timoteo para sabihin, 10 utos para lang yan sa mga sa mga suwail ba yun, sa mga malalabag, o sa mga wala pa kay Kristo? Hindi po. Katunayan mga kapatid di ba? Si Apostol Pablo si Apostol Pablo
Hindi ba doon sa aklat ng Epeso, si Apostol Pablo ginamit din yung aklat ng Epeso tignan ninyo ha. Yan. Kasi pundasyon ito mga kapatid ng mga mananampalataya, yung 10 utos, pundasyon po yan. Ano sabi? Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang una sa 10 utos na may pangako. Sino kausap dito ni Apostol Pablo? Mga mananampalataya po kausap niya. Basahin ninyo yung chapter 6 verse yung chapter 5 and chapter 6 at chapter 7 ng Epeso. Mga mananampalataya na po yan Kaya ipinapaalala dito ni Apostol Pablo, itinuturo niya, mahalagang igalang ang ama at ang ina. Kasi ito daw yung una sa 10 utos na may kalakip na pangako. Hindi binabaliwala ni Apostol Pablo ng isang tunay na Kristyano, yung 10 utos, ito ang isang halimbawa. Ano po? Yan. Kaya maliwanag po ang banal na kasulatan tinawag tayo kasi binago ng ating Panginoon ang ating buhay. Tayo nga Time. sa Diyos, bunga ng pagmamahal. Maraming salamat po. So dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating negative. Pastor Ray Ann Puentes ng Baptist, your time start now. Okay. Bro Camacho, ano po yung formula ng gawa, yung work. Ano po yung formula doon sa work? Formula? Hindi ko malaman, Pastor, kung ano yung gawa na sinasabi niyo, kung action o faith reflection Work po, work. Para sa akin, pag sinabing work, pwede yan tumukoy sa action, pwede yan tumukoy sa reflection. Ano po? Ayun pong wag kang gagawa ng ibang Diyos, harap ko. Ang reflection po niyan, maninindigan ka sa katotohanan, hindi ka talaga gagawa o a-action yung sinasabi po niyo. Pero ang reflection, yun yung magagawa ko, sundin ang utos na ito. Next question. Ayun. Alright, meron ka bang meron ka bang ma-cite sa amin na Kristiyano na hindi po nangaral ng death, burial, and resurrection of Jesus Christ? Meron o wala? Bakit? Objection, Mr. Moderator muna. Objection, proceed. Oo. Kasi parang gusto ko lang malaman ano ang kaugnayan nito sa paksa bago ko siya kasi 10 utos ang paksa Okay. Lagay natin sa clarification kung ano ka bro, kung anong kinalaman dito. Pastor Ray? Yeah. Nasa paksa po, moderator, kasi Kristiyano nasa paksa Kristiyano, di ba? So I'm asking about a Christian na sa argument kasi, moderator, na tinawag niyang Kristiyano si Moises. Okay. So gusto ko pong malaman kung meron bang tinawag na Kristiyano na hindi nangaral ng death, burial, and resurrection of Jesus Christ? So dito yon sa yung sa argument patungkol kay Moises. Bro Camacho. Opo, edi isa na dyan si Moises, isa na riyan dyan yung 3 babae, no? Yung dumako doon sa libingan, ano? Isa na riyan si John the Baptist, ano? At marami pang iba. Na wala kang letra por letra na mababasa, ipinangaral nila yung pagkamatay at pagkabuhay. Walang letra por letra, pero naniniwala ako alam nila yon. Okay, dito po sa Gawa 11, dito sa Gawa 11:26 na tinawag sila na mga Kristiyano, sila ba ay nangaral ng death, burial, and resurrection of Jesus Christ? Yes or no? Hindi ko nabasa yung buong buong 11 patungkol po diyan sa tinatanong po ninyo. Pero ako'y naman naniniwala, talagang mayroon namang mga Kristiyanong ipinangangaral po yan At yung mga nangangaral po niyan, sumusunod po yun sa 10 utos, Pastor. Kaya balik po kayo sa paksa. Okay. Dito po sa unang Timoteo 1:9, sabi mo may mga manlalabag na. Okay, sabi mo para sa mga nakalabag o kaya yung mga naisulat doon. So, agree ka na ang sinulatan, yung sinasabi dito na ang sinasabi mong nakalabag dito sa mga manggugulo, walang kautusan ito. Saan mo
saan mo iuuriin yung ano mo? Iuuriin mo yung kalagayan po ninyo dito po sa unang sugnay o ikalawang sugnay sinasabi ang kautusan ay hindi ginawa sa taong matuwid. Dito ka ba sa taong matuwid o dito ka sa mga walang kautusan at manggugulo? Saan mo aariin yung posisyon po ninyo as SDA? Matuwid or manggugulo? Sa kabuuan po ng talata kasi by context kami pag umunawa eh. Kaya sinasabi diyan, yung kautusan hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Yun po yung mga idinagdag na kautusan, palatuntunan. Kundi ginawa ito para doon sa mga manggugulo. Ito po yung magiging proseso ng kapatawaran po nila. So, ibig mong sabihin na hindi ka makapili, ibig mong sabihin ang SDA po ay both manlalabag at saka matuwid. Ay, hindi po, mali po kayo ng pagkaunawa. By context nga, sabi ko dito sa unang Timoteo 1:9 lamang ang pinag-uusapan. Nang sabihin dito na ang kautusan ay hindi ginawa ng dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan. Yan po seremonyalo. Opo, doon sa mga manlalabag, ang seremonyalo, ang lalapat sa kanila para sila'y mapatawad. Okay. Next question. Agree ka ba sa amin kasi napakalinaw na dalawang contradiction. Sabi diyan, taong matuwid versus mga taong manlalabag. Sa amin contradiction. Agree ka ba na dalawang magkaiba po na klase ng tao ang nakasulat diyan sa context na matuwid versus manlalabag? Agree ka ba doon? Hindi. Yes, may binabanggit na matuwid. May binabanggit na matuwid at makasalanan. Kaya nga sabi diyan, yung kautusan hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Kasi hindi siya lumalabag, hindi niya kailangan yung seremonyalo. Pag siya'y lumabag, kailangan niya seremonyalo. Dito naman sa mga mapaglapastangan, idinagdag ito para sa kanila, para maibsan, mapatawad yung kanilang kasalanan. Yun po yung kautusan. Okay, sino po nagsabi sa iyo na yung kautusan diyan ay ceremonial law? Sino po nagsabi sa iyo diyan? Yan po unang Timoteo 1:9. Yamang nalalaman natin na ang kautusan hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at mga manggugulo. Di meron ng naunang kautusan, mga lumalabag sa unang kautusan, kasi napag na dito, nagsisipatay sila mga mamamatay tao Hindi mo may dideklara na mamamatay isang tao kung wala pang law. Sabi ba meron po ba kayong reference, Bro Fernan, na sinabi ni Apostol Pablo kautusan ay moral law, ceremonial law itong 1 Timothy 1:9? Meron po ba kayong reference? Yes or no? Yes, meron. Si Apostol Juan. Ano sabi na Apostol Juan? Ang nagkakasala, lumalabag sa kautusan. Paano mo malalabag ang kautusan kung walang, paano ka magkakasala kung walang kautusan? Kaya nga nabanggit sa unang Timoteo 1:9, may nalabag na sila na kautusan kasi nasumpungan silang mamamatay tao. At kung mapatawad dito, seremonyalo. Sabi mo, paano sila makalabag kung walang kautusan? Paano sila makalabag kung walang kautusan? Yung salitang walang kautusan na sinabi mo, paano sila nakalabag kung walang kautusan? Yung kautusan na yon para sa iyo, moral law o ceremonial law? Moral law po. Kasi nagsisipatay sila di ba? Nasa moral law po yun nasa Ten Commandments po yun Nagsisipatay sila Hindi mo pa pwedeng sabihin mamamatay tao ang isang tao kung wala namang pinagbabatayan na kautusan. Wala talagang pangalan na mamamatay tao kung walang Ten Commandments. Yung pong katagang Law of Moses sa New Testament, Bro Fernan, tumutukoy po ba diyan tinutukoy ba diyan yung Ten Commandments o hindi? Depende po sa konteksto ng pinag-uusapan. Time. 7 minutes time. 7 minutes time. Okay, so diyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. Dako tayo sa ating rebuttal ng negative, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Pastor Lloyd Solatorio. Sabi niya, anong ceremonial law yan? Hindi pala alam ni Camacho ang ceremonial at moral law. Sabi ni Kit Familiar, if you will quote ceremonial law, they need to continue the ceremonial practice para matabunan ang kanilang kasalanan. Pero
klaro sa bagong tipan na tapos na yan at si Kristo na ang huling Passover Lamb offering. Shoutout din kay Deraser Osmon. Bigyan mo ako ng sitas na idinagdag sa kautusan sa mga Kristiyano Camacho. Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie de la Cruz. Propeta si Moses at Juan Bautista. Si Moises wala sa kapanahunan ni Jesus kaya hindi Kristiyano si Jesus. Si Juan Bautista hindi rin siya naging tagasunod ni Jesus o Kristiyano. Propeta siya ang humahanda sa daraanan ng Panginoon. Shoutout din kay Pastor Kim Navarro. Judaism balahi o relihiyon? Kung si Moises hindi Christian, ibig ba sabihin hindi siya tagasunod ni Kristo? At shoutout din mga kapatid kay Pastor Lloyd. Kaya si Moises nangaral ba ng death, burial, and resurrection na tanda ng pagiging Kristiyano? Shoutout din mga kapatid dito kay Brian Cabico. Mag soul winning na lang kayo, baka marami pang maligtas. At Tuachi Amoroto, kung hindi na kailangan sundin ni Pastor Fuentes ang 10 utos, hindi na din niya kailangan galingin ang magulang niya. Pwede na din siyang magnakaw, magsinungaling, at pwede na rin siyang pumatay at magkaroon ng ibang Diyos. So, dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal ng negative. Pastor Ray, your time start now. Alright, so una sa lahat, isasagutin muna natin yung mga nalilito. No? Hindi po kami nalilito, ang mga nalilito po yung mga nagko-comment. Kasi hindi nyo alam na merong dalawang klaseng tao sa mundo. No? Meron pong unbeliever, merong believer. So yung 10 Commandments para sa mga unbeliever, yung namang kautusan ni Kristo para sa aming believer. Saan doon yung nakakalito? Ngayon, ang problema kasi kay hindi naunawaan kasi karamihan ng mga SDA na talagang ang sinasabi po ng Biblia patungkol po sa pagiging Kristiyano ay hindi po tagasunod ni Kristo, sumampalataya kay Kristo. Hindi po ganun eh. Kasi kung ganun, dapat meron ng tinawag na Kristiyano dati pa. Kasi nga even si Moises, yan na po ay nagprophesy na, no? Bakit ba tinawag sila? Hindi nga nila alam kung bakit tinawag na Kristiyano. Yung mga Kristiyano sa Acts chapter 11, it is because of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kailan po nangaral ang mga Kristiyano nito? Acts chapter 2 pababa. Kaya tinawag silang Kristiyano. Bakit ang bukang bibig nila? Si Kristo ay namatay, inilibing, nabuhay mag-uli. Si Kristo ganito ganyan. Puro Kristo kaya Kristiyanos. Kasi noong unang panahon, tatawagin ka na ayon po sa iyong pinaniniwalaan, sinusunod at mga leader mo, bukang bibig mo. For example, kung ikaw po si Camacho ay nabuhay sa panahon na yan, tapos meron siyang mga nangangaral patungkol sa kanya, tatawagin silang mga Fernandians, mga ganyan, no? Fernando Camacho, no? Camachunians. Yun ang tawag kasi tatawagin ka base po sa iyong bukang bibig, which is Christ, which is Christian. Kaya Kristiyanos, Christ because of Jesus Christ. Hindi nila alam yun eh. Sila kasi pagka po sumampalataya, hindi ho. Kaya nga walang Kristiyano na salitang nabuo dati. It is because wala pong nangaral ng death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Mag-isip nga kayo. Basahin po ninyo yung Acts chapter 2 mula dyan, pababa. Ang pinapangaral nila, si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay maguli. Yun yung pangangaral ng mga Kristiyanos. Kaya huwag niyong gawing Kristiyano ng mga hindi Kristiyano. Kasi nga, sino ba ang binigyan ng 10 Commandments? Kung si Moises, doon lang yun. Hindi yun mga Kristiyano eh. O si Kristo ba, si Moises ba ay mananampalataya? Yes, mananampalataya. Tapos binasahan tayo ng aklat ng Hebreo, pinili ni Moises na sundin yung mga kay Kristo. Yes, no problem yun. Pero ang problema, nangaral ba siya ng death and burial and resurrection? Hindi. Hindi po siya nangaral. Kasi nga, filosofiya lamang po yan ng taong tawaging Kristiyano, yung hindi pa nangaral ng death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Ngayon, sabi dito sa 1 Timothy chapter 1 verse number 9, ang linaw-linaw na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matwid. Sabi ang kautusan daw dito, ceremonial law. Wala namang sinabi dyan eh. Tingnan nga natin kung meron bang tinatawag. For example, dito tayo sa concordance. Mahilig naman sila sa concordance pero hindi nila ginagamit. Pagka ganitong mga tanong, it's because wala kasing ganyan. Palusot kasi yan. Kayang mga palusot na yan, hindi yan obra.
O, tingnan natin dito sa concordance kung ano bang ibig sabihin ng law na ito. Ayan, nomos, the law, generally, specifically, including the volume also of the gospel of figurative, the law. Okay? O, meron bang sinabi dyan? Ceremonial law? Wala ho. O, tingnan natin kung na-save ko ba yung sinasabi ng ano. Tingnan ko po kung na-save ko po yung sinasabi sa Sabbath law, Sabbath school lesson po ng SDA. Ewan ko kung na-save ko po dito yon. Kasi makikita po natin doon na ang linaw-linaw na sinabi doon na pagka ang Apostol Pablo po ang gumagamit po ng law or nomos, tumutukoy din po yan sa buong kautusan na Torah na nandoon. Ayan, ito pala o. Tingnan natin. Ayan o. Sabbath, pambihira na wala. Makikita siguro yan o. However, sabi ng Sabbath law na Sabbath school lesson, the word law nomos in Greek is found 121 times in Paul's letters. It can refer to a number of different things, including God's will for His people, the first 5 books of Moses, the entire Old Testament, or even just a general principle. However, the primary way Paul uses it is to refer to the entire collection of God's commandments given to His people through Moses. Ayan pa o, the works of the law given through Moses, whether moral or ceremonial. Ayan kasi ang problema pagka ipapalusot mo, ikaw na magbibigay ng definition sa Bible na ito, ceremonial ito. Wala namang ceremonial at moral yan, no? Pero malinaw na itong law na ito, ito po ay ibinigay para sa mga lawless and disobedient. Bakit po ito ibinigay? Tama naman na sinabi na meron ng nalabag. Yeah, merong nalabag. Kaya dahil sila ay lumalabag, bibigyan siya ngayon. For example, ano bang nauna? Yung krimen o yung 10 Commandments? Yung paggawa ng kasalanan ng tao o yung 10 Commandments? O ano bang nauna? Nauna pa nga yung, nauna pa doon yung Genesis. Sa Genesis, marami ng mga kasalanan ng mga tao. Marami ng mga masamang gawa ang tao sa Genesis. Bago pa nabigyan ng Israelitas ng ng 10 Commandments. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na sila po ay magabayan ng law na ito kasi nga hindi nga sila matuwid. Yung mga Israelitas, bayan sila ng Diyos, totoo yun, pero hindi ho because of their faith but because of judicial election. Pinili sila na bayan, pero hindi po ibig sabihin meron silang relasyon sa Diyos. Hindi. Kaya nga hindi ko lang maitanong, ang linaw-linaw dito for murderers yan, no? Ang law daw dito para bagang kung parang tinitwist po ito pala. Ngayon ko lang nalaman na tinitwist na pala nila ito na kung sila ay murderers, kailangan nila ng ceremonial law. Pambihira, saan po yan? Hindi po sinabi ng Apostol Pablo yan. Kasi ang Apostol Pablo po, hindi po siya tumutukoy dito sa hindi siya tumutukoy dito sa Old Testament, tumutukoy siya ngayon. But we know that the law is good if a man use it lawfully, sabi o. This is not about the ceremonial law. Para po ito sa ating panahon ngayon, pero ang binigyan po dito, mga SDA, yung mga hindi mananampalataya kasi ang mga righteous man, itong mga banal, again, wala nga itong debating kasi hinahayaan namin kayo na susundin nyo kasi we believe na hindi pa nga kayo ligtas you are not yet saved sa dagat-dagatang apoy. Kaya you need, bakit kailangan ng tao dito? Kasi parang nalilito si Kap Fernando kanina, sabi niya, parang masagwa, parang masagwa na pakinggan. Dati, kailangan mo ng law, 10 Commandments, no? Pero kung ngayon mananampalataya ka na, hindi mo na kailangan. Masagwang pakinggan yon sa inyo, pero sa Biblia, ang linaw-linaw. Ang sabi po ni Apostol Pablo, na yung kautusan sa Galatia 3:24, 24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after the faith is come, we are no longer under the schoolmaster. Para turuan ang tao na kailangan niya ng Savior, kailangan niya ng law kasi nga gumagawa siya ng kasalanan. Kung hindi niya alam, maalalaman niya na makasalanan siya through the 10 Commandments. Kung malalaman niya ngayon na makasalanan siya, ibig sabihin, sasampalatayanan niya si Kristo para siya po ay maligtas doon sa kasalanan na yon. O ngayon, dahil nandyan ka na, nadala ka na kay Kristo, bakit kailangan mo pa ng law para dalhin ka muli? Yun yung masagwa.
tinuturuan ka ng kautusan na dalhin kay Kristo upang ikay maligtas, ma-justify ka by faith, ngayon na nandyan ka na kay Kristo, bakit kailangan mo pang dalhin uli? Dalhin ka muli. Hindi mo na kailangan ng schoolmaster. Kaya nga ang problema, ang sabi ng Apostol Pablo, ang kanyang utos, pagmamahalan. Okay? Mahalin mo ang isang tao. Kasi pag mamahalin mo ang tao, number one, hindi mo siya papatayin, hindi mo siya nanakawan, kaya mas ano talagang pag-ibig eh. Kaya ano ba ang malalabag mo kung susundin mo yung utos na ibigin mo ang iyong kapwa? Wala. O, ikaw ba ay sumusunod sa 10 utos? Hindi. Ang sinusunod mo, ibigin mo ang iyong kapwa. Yun ang sinasabi sa talata. Wala nga masasabi, keep the 10 commandments sa New Testament. Wala po. Puro na lang ano yan, basta may commandments, lalagyan ng SDA sa kanyang utak, 10 commandments yan. Pag mayroong law, seremonyalan o moral yan, walang mababasa. Pero nasa utak nila, keep my commandments. Pero walang 10 commandments yan. Nasa utak nila, 10 commandments yan. Pero wala. Oh, yan ang problema mga kaibigan. Pero dito po, makikita natin na kung ibigin mo yung kapwa, hindi mo siya papatayin. Hindi mo siya papatayin, ngunit meron ka pang magagawa action. Tutulungan, bibigyan. Kaya mas maganda yung ibigin kaysa wag kang gagawa ng larawang inanyuan, puro wag eh. Wag kang gumawa. Wala kang magagawa doon. Pero kung susundin mo yung mga utos ni Kristo, marami kang magagawa. Hindi mo pa malalabag yung mga kautusan na yon kasi nga hindi yan para sa iyo eh. Hindi mo sinusunod, hindi mo nilalabag. Pero ang utos ng Panginoon Jesucristo, puro gawa yon para ang Diyos po ay ma-praise mo o ma-glorify. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay. Pastor, ang ibig mo bang sabihin na una ang kasalanan kaysa doon sa 10 commandments? Ganun ba ibig nyo sabihin? Na una yung kasalanan sa 10 commandments? Hindi po. Ang ibig kong sabihin na una po ang gumagawa ang tao ng mga masasama bago po pagbigay ng 10 commandments. Marami po, malinaw po yan sa Genesis chapter 6. Maraming kasamaan ng tao dyan according to the word of God. Pero yung 10 commandments nasa nasa Exodus. Ibinigay para po sa... Okay. Kung wala pang 10 commandments na ibinigay, at nagkasala na ang tao, paano mo malalaman na ikaw ay nagkasala kung wala pang kautusan? Hindi ko malalaman sa akin, bro. Pero sa Bible, malalaman mo dahil ang Diyos mismo ang standard ng holiness. Kahit wala pang 10 commandments sa Genesis chapter 6, sabi dyan, the wickedness of man is very great. That is because in the sight of God, He is the standard of holiness. Pero sa akin, ako, dahil nandito na ako, malalaman ko yung makasalanan ako dahil sa kautusan. Hindi doon sa sinasabi ko sa Genesis. Okay. Tama ba yung sinabi ni Apostol Juan na yung kasalanan ay paglabag sa kautusan? Yes, tama po 'yun. Tama po 'yun. Sinabi niya dahil dito po 'yan sa ating panahon nalalaman natin Pero doon po sa Genesis chapter 6, pagka ang Diyos po magsasabi na sila po ay wicked according to the standard of the holiness of God, malalaman natin. Pero sila hindi po nila malalaman 'yon, ngunit meron po sa konsensya po nila meron. Sa konsensya nila, may kautusan na. Ganun ba? May kautusan na bago sila makalabag? Hindi po. Ang konsensya po nila ay gumawa ng sa kapwa nila. It's because that is the conscience, nasa dispensation ng conscience nila. So ang paggawa nila ng hindi nakakasama sa kapwa. Pero sa Diyos ay natural, siya po ang standard ng holiness. Kaya kung yan po ay hindi standard ng holiness ng Diyos, that is wicked. Okay. Kung wala pang kautusan sa panahon nila Adan, yun bang pagpatay kasalanan o hindi? Kasalanan po sa Diyos dahil siya po ay standard of holiness. Even ang tao that time, si Cain, bakit po siya lumayas at bakit po siya nagtatago?
kung hindi po, in their conscience, I believe meron po yun sa kanila na mali talaga yung ginawa niya. Okay. Yun po bang lapastanganin mo ang iyong magulang sa panahon nila Adan? Kasalanan po ba yun sa Diyos o hindi? Sa Diyos, yes, of course. Basta siya po ang magsasabi na that is wicked or mabuti, that is the standard of God. Tayo ang nakakaalam doon, pero sa panahon nila, I believe they are driven by their conscience na to do something good sa kanilang kapwa, pero alam po ng Diyos na pinapaalam po natin sa atin ngayon na iyan po'y masama. It's because nagawa niya po yung against sa holiness ng Diyos. Okay. Kung wala pang kautusan sa panahon ng Heneses, okay lang ba na yung mga anak ni Adan ay mga lunya? Okay lang ba? Sa ating panahon, ako yung tinatanong mo, hindi. Kasi sa ating panahon, that time, ngayon, hindi talaga dahil alam na natin yung kautusan. Sa panahon nila, ang Diyos lamang po ang standard doon. Kaya nga, nangungusap nga siya siya mismo nangungusap sa tao. Siya yung tumawag kay Cain. Siya mismo nangungusap. So, I believe meron pong ganong instruction ng Diyos sa kanila. Sa atin, masama yun. Okay. Tama ba sinabi ni Apostol Pablo na ang kautusan ay parang salamin na nakikilala natin ang kasalanan? Yes, tama po. Kaya nga, kailangan po natin ng kautusan noong tayo ay hindi pa tayo ligtas. Kasi nga, kailangan mong makita sarili mo makasalanan. May mga ibang tao nga hindi aamin makasalanan eh. Kaya upang madala ka kay Kristo, kailangan mo talaga ng kautusan. Pero pag madala ka na, nandun ka na kay Kristo, hindi mo na kailangan. Okay. Lipat naman ako rito. Si Moises ay isang masugid na tagasunod ng Panginoong Diyos. Sinusunod ba niya ang Ten Commandments kasi makasalanan siya? 10 seconds. Si Moises po ay hindi po tinawag na makasalanan kailanman ng Diyos. Siya po ay mananampalataya, tinawag siyang matuwid. Katulad ni Abraham, matuwid siya. So, talagang hindi po matatawag. Okay. So, pero, paano mo i-reconcile, Pastor? Sabi mo kasi kanina, yung 10 utos para sa mga hindi matuwid. Si Moises ay matuwid kamo. Paano mo i-reconcile ngayon yung pagkakontrahan po ninyong pahayag ngayon? Marireconcile yan kasi ang binigyan doon si Moises, pero ang mga tao yung gustong bigyan ng Diyos doon. Pero si Moises siya yung may relasyon sa Diyos. Kaya siya po ang banal, siya yung propeta ng Diyos eh. Kaya ang binibigyan doon, yung mga walang relasyon sa Diyos, yung mga masasama doon. Kasi nga, si Moises, mananampalataya siya kahit wala pa yung 10 Commandments, siya na may relasyon ng Diyos. Okay. Hindi ba kay Moises unang ibinigay doon sa bundok ng Sinai yung 10 Commandments para sabihin din sa kanyang bayan? Ano ibig sabihin nito? Si Moises ba kaya binigyan ng 10 utos? Kasi hindi siya pinili ng Diyos. Hindi po. Binigyan po yun, Kap, dahil para po yun sa kanyang pamamalakad doon sa mga tao na yon. Ngunit si Moises po ay banal na before the 10 Commandments. Siya yung binigyan kasi siya yung leader. Siya yung propeta ng Diyos upang maging gabay yun sa mga tao na makasalanan. Ayaw nga silang maniwala kay Moises, mga stiff-necked people, most of them. Okay. Okay. Next question. Saan mo mababasa sa Biblia na yung requirements para matawag Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang second part ng ating debate. So dako tayo sa final conclusion at shoutout muna mga kapatid. Again sa ating nasa live kay Tuachi mga kapatid at kay Tilda Word Taob na naman si Pastor Fuentes. Sabi ni Kingwell, para kay Pastor meron palang inspiration ng pagsunod ng kautusan. Shoutout din kay Kim Navarro, 10 seconds sabi binigay ang 10 utos sa makasalanan. Shoutout din kay Carl Frederick, walang question sa Christophany, ang tanong kung kailan tinawag na Christian ang believer. Shoutout din kay Rex Clams, alam pala ni Fuentes na lumabag siya sa kautusan kasi alam niya na kasalanan ang paglabag.
Pero din kay disipulo, isa po ako sa mga tagahanga ng mga debatista dito dahil napakarami ninyong nalalaman sa sa ganang inyo. Hindi nyo lang alam kung bakit mahalaga sa kaligtasan ang pagbautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At shoutout din kay Pastor Lloyd. Nako, ang paglapastangan sa magulang sa Law of Moses, babatuhin ang anak hanggang mamatay. I-apply mo rin ba yan sa simbahan? Shoutout din mga kapatid kay Jaime Nacolan. Sabi Pastor sa Kawikaan 28 verse 4, ang naglalayo sa pakikinig ng kautusan ay umaaring ganap sa masama. Ibig sabihin, Pastor, masama pala pag ayaw mong susunod sa talatang 9 ang naglalayo sa pakinig. Shoutout din kay Fernan Abalos. Sa bagay, galit talaga si Satanas sa 10 Commandments ng Diyos, Revelation 12 verse 17. Ray J. De La Cruz, nagkaroon ng kautusan dahil sa pagkain ng bunga ng magbibigay ng unawa. Malaman nila ang tama at mali. At shoutout din kay Pascual Comelior, nalito na si Fuentes. At shoutout din kay okay. So, dito tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauna dito si Pastor Ray sa kanyang pagiging negative na ang 10 utos ay para din sa mga Kristiyano. Pastor Ray Fuentes ng Baptist, 5 minutes. Your time start now. Alright, so una sa lahat, ito pong kautusan ni Moises na ayon po sa kahit mga sinong scholar dito, kahit sa man lang sa kanilang Sabbath School lesson, ito po ay tumutukoy sa buong kautusan na napaloob doon yung 10 Commandments. So dito po, this is the first heresy ng iglesia. Sa Acts chapter 15, sabi dito, but there rose a certain of the sect of the Pharisees which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Ayan, ito ang nagtuturo dito talaga, itong mga parisyo. Sila sumampalataya, pero sila po ay mga parisyo. Pero walang apostol. Kahit ang Panginoong Jesucristo, wala pong nagsisabi doon, keep the law of Moses sa mga Kristiyano o kaya mananampalataya. By the way, again, hindi alam ng SDA na meron 2 tao sa mundo. May mananampalataya at merong hindi mananampalataya. Kaya magkaiba po sila ng batas. Ang batas sa amin na mananampalataya, batas ni Kristo. Marami pong mga batas ang Panginoong Jesucristo, mga kautusan na dapat sundin, nasusulat po sa New Testament. Sila palaging tumatakbo sa Old Testament kasi nandoon pa sila. Bakit? Kasi nga wala nga silang relasyon sa Diyos. Yun ang problema. Dito po sa Galatia chapter 3, malinaw po dito sa turo ng Apostol Pablo na talagang kailangan po ng kautusan upang madala tayo sa Panginoong Jesucristo upang tayo ay ma-justify by faith. Ngunit, but after faith is come, we are no longer under our schoolmaster. Logical naman yun eh. Nandyan ka na kay Kristo kasi. Sabi doon sa sinabi kanina ni Capernaum, 2 Corinthians 5:17, you are in Christ. If you are already in Christ, kailangan mo pa ba ng schoolmaster para dalhin ka ulit doon? Kasi ang kautusan, schoolmaster, to bring us to Christ. Yan po ang nakasulat. To bring us, para dalhin ka kay Kristo. Ngayon, nakakay Kristo ka na. Bakit kailangan mo pa ng kautusan para dalhin kang muli? Yan ang problema eh. Napakalinaw ng mga turo sa Biblia pipilipitin pa. Sabi dito sa unang Timoteo, ang linaw-linaw ng unang Timoteo, na ito po ay hindi para sa mga banal mananampalataya. Again, para pa rin ito sa SDA kasi kailangan nilang maligtas. Kailangan po ninyo na mayroon po kayong tunay na kaligtasan na pagka ikay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay dapat sampalatayanan ninyo na ginawa kayong anak, binigyan kayo ng buhay na walang hanggan ayon po sa talata sa Biblia, at tatatakan ka ng banal na espiritu. Kaya ikaw ay maglakad ka sa banal na espiritu, sa espiritu. Yun ang tunay ng mga mananampalataya. Hindi po sumusunod sa 10 utos o 10 utos gawin mong batayan. Walang ganyan. Kasi nga kahit nga dito sa Roma chapter 7 ang linaw-linaw dito na tayo po, wherefore my brethren, kami, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another. Ang linaw-linaw dito, dapat mamatay na tayo sa kautusan para tayo po ay mapangasawa kay Kristo. Ang linaw-linaw eh. Tapos 10 utos, bakit po kayo 10 utos? It's because wala kasing talata, kahit isang talata sa New Testament na nagsasabi
na keep the Sabbath, to keep it holy. Kaya talagang ipagpilitan yung 10 commandments, pero pag wala yon, yung 9 lang, kasi yung pagsasabi mo na love God, love your neighbor, okay na yun eh. Pero dahil walang keep the Sabbath to keep it holy, kailangan ng 10 commandments. Yun, dapat malalaman po ni yun ang pinakaugat doon ng aral ng SDA. Kasi wala silang talata, wag mong gawin yung dalhin yung Hebrews chapter 4 verse 9 dahil wala po doon, walang sinabi doon sa Hebrews 4:9, keep the Sabbath day to keep it holy, walang ganon. Yan po patungkol sa gospel, yan ay papasukin, hindi po ipangingilin. Kaya wala, mula Matthew hanggang Revelation, wala pong keep the Sabbath day to keep it holy. Kaya ipagpilitan pa rin ang 10 commandments. Pero sa Bible, if you love God, if you love your neighbor, hindi mo man malalabag yung mga 10 commandments na yon, pero meron ka pang magagawa. So sabi ng Panginoong Jesucristo, tayo ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo, sabi ni Jesus Christ, my Father hitherto work and I work. Yan pang work ni Jesus Christ, hindi po yan ang sinasabi ni Brother Kumatsu na parang anong sinasabi niya, yung walang action. Merong action ito, mga kaibigan, yung work ni Jesus Christ. Kaya nga, yung formula ng work eh. Diba? Yung force, distance over time, yung formula ng work, talagang si Jesus Christ gumagawa talaga. And that is, yung mga followers ni Jesus Christ gumagawa. Hindi ho yung wag gagawa, wag magsinungaling, puro wag, wala kang magagawa doon. Pero if you love God, love your neighbor, may magagawa ka. Bakit doon pa kayo sa sa maraming utos? Gayong sinabi pa nga ng Apostol Pablo, ginawa na lang naging isa na lang yon. Sabi pa nga dito, verse number 10, love your neighbor. Kaya maraming salamat po mga kaibigan, sana ninunawaan po niyo. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative, at dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang 10 utos ay para rin sa mga Kristiyano. Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay. So dito nakita ko mula first rebuttal hanggang ngayon hindi po natibag yung ating pong topic eh. Isa na dyan, halimbawa si Moises, hindi niya natibag, sinang-ayunan pa nga niya yung Hebreo eh. No problem daw eh. Tama naman yon. At yung ang kinunclude lang niya doon, hindi nagturo si Moises ng tungkol sa kamatayan, napako, inilibing, nabuhay sa mga patay si Kristo. Yun lang ay pinapalusot po niya. Palusot lang po yung mga kapatid. Hindi requirement sa Biblia na kailangang ipangaral o makita mo sa bibig ng isang tao. Sa isang Kristiyano na ipangaral yung 3 bahaging ito. Hindi po yan requirements. Ang sabi ng Juan 1:12, pag ikay binigyan ng karapatang matawag na anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Balik ulit sa John 3:16. Yun ang requirements. Kaya nga si Elizabeth, sila yung 3 Maria. Kahit hindi sila makita mo, walang verbal na na pagtuturo dito sa 3 sinasabi niyang ito eh. Matatawag silang Kristiyano. Tagasunod sila ng ating Panginoon Jesucristo eh. Yan po yan mga kapatid. Kaya mali pong isipin, dapat ipangaral muna yung 3 na yun. Hindi sabi lang po yun ng mga kaibigan nating Baptist, kasi lihis pa sila sa katotohanan mga kapatid eh. Ngayon sabi niya kanina wala pang relasyon kasi yung mga sa lumang tipan eh. Wala pang ugnayan kumbaga sa Diyos. Meron eh. Si pastor na nga nagsabi kanina may relasyon si Moises tsaka ang Diyos eh. Bilang bayan ng Diyos. Kaya makita niyo yung presentation niya, ginigiba rin niya pong sarili. Punta tayo sa schoolmaster mga kapatid Sa Biblia mga kapatid, schoolmaster, ang kautusan, sasabihin sa iyo nagkasala ka. Kasi parang salamin yan eh. At dahil nagkasala ka, ituturo ka ng schoolmaster kay Kristo. Ibig sabihin, kailangan mo mapatawad ang kasalanan mo sa pamamagitan ni Kristo. Paglapit mo naman kay Kristo, ituturo ka naman ni Kristo, sundin ang kanyang utos. Kaya if you love me, keep my commandments. Yung iba tumututol dyan, hindi 10 utos yung 14-15 ng Juan. Mali! Kasama 10 utos dyan. Kasi yung 10 commandments, kabuuhan yan ng pag-ibig. Yan po yan mga kapatid. Kaya schoolmaster, tuturo ka kay Kristo. Pagdating mo kay Kristo, ituturo ka ulit, sundin mo kanyang mga utos. Yung 10 utos ni Kristo yan eh. Ngayon, wala daw utos tungkol doon sa
tawag dito sa Sabat, kaya 10 commandments ang ano, ha? Marami ng mga debate tungkol sa Sabat, hindi nga natitibag ang Adventist eh. Ngayon, sumasabat pa rin. Wala naman titibagin eh. Bakit? Yung ayaw niyang gamitin, Hebreo 4:9. Sabado yun eh, yun ang inilaan sa bayan ng Diyos eh. Kung ayaw mo magsabat, hindi ka bayan ng Diyos. Kaya ako naaawa ako sa mga pastor ng Baptist, sa mga membro, mga kapatid. Kawawa kayo dyan pag hindi kayo dyan umalis. Mahalaga yan eh. Tignan po ninyo ha. Meron akong isang debating papakita sa inyo. Present ngayon. Unang-una po, ang sabi po sa Biblia na ginawa po nating pundasyon ang banal na kasulatan, ang Old Testament. Pundasyon po yan ng ating paniniwala. Kaya yan ang binigyang linaw ng Diyos. Kaya ayon sa first commandment po, na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Okay, dyan muna tayo mga kapatid ha. Itong debating ito, pagpapatibay ito ni Pastor Fuentes na hindi dapat gumawa ng mga Diyos-Diyosan, etc. Laban niya ata ito kay Belchor eh. Ginamit yung 10 commandments. So nakita ninyo, hindi ko naman sinasabing huwag niyang gamitin. Dapat talagang gamitin kasi existido pa yan sa panahon ng Kristiyano. At dito sa Baptist Church ng Luma Baptist Church, ayan 10 utos. Ipinangangaral pa rin sa loob ng iglesia. Sa Baptist Catechism, hindi ko na lang maiisa-isa eh. Ayan, mayroong binabanggit na moral law. At sa iba pang mga kasaaklat nila, may seremonya doon rin. Kumbaga, ginagawa ni Pastor Fuentes para lang maitawid na lang yung debate. Kaya lang wala eh. Wala. Kasi ang kautusan ng Panginoon, mga kapatid, kasama yung 10 utos, yan ay eternal, unchangeable rule ng government ng ating Panginoon. At yan din ang binabanggit ng Baptist confession nila. Kaya nga sa panahon ito mga kapatid, marami ng katulad nitong church na ito, Baptist Church po yan. Ano nangyari po yan? Time. Yan, pinalitan na sa The Adventist. Time. Adventist Church of America. Sige, okay. Salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between SDA and Baptist mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience sa live. Meron tayong 100 plus live viewers, 281 na nag-comment. Bro Fernando, mauna ka bro. Yes, lubos kong pinasalamatan. Una, syempre ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat maganda ang naging daloy ng ating pag-uusap ngayon, very peaceful at professional. And then sa kapatid na Russia, sa patas na ating moderator, ang pambansa nating moderator, maraming salamat kapatid na Russia at marami pa kayong mapapaglingkuran. Kaya Pastor R.A. Fuentes, pinasalamatan ko po ito, kaibigan ko ito eh. Doon nga sa Facebook ko nilagay ko, gawa ng AI, boxing. Pero sabi ko sa kanya, boxing niya na walang tamaan. Pag nagkatamaan, mag-object ang isa. Maraming salamat, Pastor Reas. Very professional at napakabait ninyong pakikitungo sa inyong maliit na kaibigan. At yan po sa comment section, maraming salamat po sa inyo, sa mga kaibigan Baptist natin dyan, Adventist o anumang grupo ng inyong pananampalataya. Sa inyong comments, maraming salamat. Bahagi po kayo ng ating pag-aaral ngayon. At muli sa pagkakataong ito, ang inyong pong malit na lingkod ay patuloy kayong pinagkakatubilin sa mga kamay ng ating pong Panginoong Diyos. Kayo ingatan sa lahat ng pagkakataon. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok, hamnida, misma sa inyong lahat mga kapatid. Okay, at syempre, Pastor Ray, salamat. Yes, thank you so much sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang mga salita na gumabay po sa atin, lalo na po sa Banal na Espiritu na nagbigay po sa atin ng kaunawaan na tayo po ay inihain po sa mula sa kamatayan at ngayon na sa buhay. Salamat sa moderator, Bro Rush. Salamat din po sa iyong pag-moderate na patas
At sa aking kaibigan, salamat sa papaunlak, Bro Fernan, and at least na tuloy na po yung pinaplano. Pero again, salamat din po sa ibang pa mga nagko-comment po dyan, negative or positive. You're welcome po sa inyong pagko-comment po dyan at nakakatulong po yan sa interaction. So again, mga kapatid po natin dyan sa baba, salamat. Nakita ko po dyan si Pastor Lloyd na kausap din natin, mga Calvinist ay sila po affirmative din dito. Kasama natin sa temang ito. Salamat. At sa iba pang mga hindi Baptist ngunit pabor po sa ating paniniwala ay pinasasalamatan natin. Muli ay continue to support ang Russia TV at paki-follow na rin po mga kaibigan sa aming page po na The Real Baptist Christian Apologia TV. At saka aking account po ay puno na yata. So you can just follow, hindi na kita ma-add friend o ma-confirman kung mag-request ka. Puno na po yung natin. Pero yeah, you can follow me sa Fuentes RA na account dito po sa Facebook. So maraming salamat once again. Good night po Pilipinas at sa aming kapatid at mga kapatid sa pananampalataya at mga kababayan. Good night. Nawa meron po kayong natutunan sa gabing ito. Russia TV gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Fernando Camacho ng SDA at Pastor Rayan Fuentes ng Baptist, mga kapatid. At pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap kasi sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. At syempre mga kapatid, please follow yung ating or subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, mga kapatid. Search nyo lang yan sa YouTube dahil ang debate na ito ay pupunta doon. So pwede nyo i-review ito. At syempre you can follow yung dalawang speaker natin, si Fernando Camacho kasi meron din siyang mga post doon, mga live, at si Pastor Ray, and then merong mga reviews at kung ano-ano pa. So pwede kayong magsuri doon sa SDA or sa Baptist, mga kapatid. And also please follow me, mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live sa aking personal account, Russia Vista, mga kapatid. So paki-follow na lang ako. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.